Piang Smith ang nanalo sa PBB. Maraming projects ang po pwede niyang makuha o matanggap. Siyempre sa kanyang collab team na si JM Ibarra. Mahahatak din siya ng kanyang collab team pagdating sa kasikatan. For 7 years na magkarelasyon, ngayon napapabalitang magkahiwalay na. Simulan natin kay Jack Roberto. Ay, may mga konsentido. Meron din. Insecure nga. Yan yung mga senyales ng mga insecure. Correct. Ang pinaka-controversial na director ngayon na talaga nga naman pinupupog sa social media, Direk Daryl Yap. Anong pakiramdam niya ngayon sa mga natatanggap niyang bashing? Vic Soto. Nakakaladkad ang pangalan niya, di ba? Eto na, Pepsi Paloma. Maraming beses na rin itong nag-attempt pakamatay. Ito yung napagbibintangan. Mapera kasi yung na-involved. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kachika! Welcome 2025! At syempre, ang buena mata nating vlog, ang makakasama natin mga kachika, The Prophetic Witch, ang nag-iisang Mamu Gloria Escoto! Happy New Year, Mamu! Happy New Year! So, hello mga loves, maperang araw sa inyong lahat. Magkasama na naman po kami. Bakit? Kasi di ba alam naman natin, ang kwentuhan ng buong mundo na pinag-uusapan ang mga controversial na mga artista na talaga nga naman walang humpay na pinagpapasapasahan ng kwento at kung ano-ano pa, malalaman natin yan sa barahan ni Mamu kung ano at sino at alin ang totoo. Ayan. So mga kachika, simulan natin ito. Siyempre, very light muna ang ating usapan. Hindi natin nahulaan ito nung bago matapos ang 2024. Piang Smith ang nanalo sa PBB. So, itong taon na to, or itong bata na to, masasabi ko na magkakaroon ng magandang future. Maraming projects ang po pwede niyang makuha o matanggap. Ngayong 2025. Ngayon 2025. Kasi nga, big winner yan. Mamamayagpag to, kaya mas magiging sikat pa to sa mga papasok na buwan hanggang sa matapos hanggang next year. Napakaswerte naman ang kanyang 2025 si Piang. Actually, and masaya to. In terms ng buhay niya, pakiramdam, pagdating sa pera, and masasabi ko pagdating din sa love life. Eh, mapera naman talaga to, di ba? Ang pamilya nila mayaman sila. Actually, oo. Pero ito kasi ay galing sa... Pagpupursigin. Oo, sa kanyang talent. Wow, ikaw na talaga, Piang. Mainit na mainit niyang si Piang, di ba ngayon? Pinag-uusapan talaga siya. Kaya kailangan niya ng isang matinding proyekto para talagang ma-certified. Alam mo yung makarehistro kagad siya. Kasi aside sa big winner na siya, iba pa rin yung makakagawa siya ng isang makabuluhang pelikula. Yung mga tipo gano'n. Meron bang naka-line up na kung sino ang makakasama niya? Dito sa cards, possible siyang magkaroon ng isang pelikula. Sa makakasama, baguhan din ang kanyang possible na makasama eh. Ito ba yung ka-lab team niya ngayon? So, pwede na ito yung collab team niya ngayon. And then, susuportahan na lang to ng ibang mga sikat na artista kung sakali. Ay, support ng mga mga veteran na actress. Napakaganda So, naman. marami tayong aabangan sa kanya. In fairness naman kay Piang. Actually, maganda yung batang yan, no? Napakaganda, napaka-light ng itsura. Okay. After ni Piang, pumunta naman tayo, syempre, sa kanyang collab team na si JM Ibarra. So, pag kay JM, masasabi ko na pwede itong makipagsabayan din. Mahahatak din siya ng kanyang ka-love team pagdating sa kasikatan. May mga projects din, I mean yung solo kung sakali. Pero mas dito yung mga pagsasamahan nila. More on talaga magkasama talaga sila.
And maswerte din tong tao na to kung sakali. O pwede kasi na may isang gawin to na hindi ako sigurado kung teleserye o pelikula na po pwedeng Makilala siya doon. at saka tumabo talaga. Kikita. Wow, ang galing naman. Ang ganda ng mga balita nito para sa mga ating mga baguhang mga artista, no? In fairness, Totoo. ang 2025 ni Piang at saka ni JM, talaga namang palong-palo. Good luck! Ayan, very, very light lang po yan. So ngayon, ang pinag-uusapan at talaga nga namang nabigla ang lahat sa dalawang tao itong for 7 years na magkarelasyon. Ngayon, napapabalitang magkahiwalay na. Tingnan natin kung ano at bakit ang kanilang pinagkahiwalayan. Simulan natin kay Jack Roberto. So itong tao na to ay nasa isang malalim na pag-iisip. Dahil sa Sitwasyon, sa desisyon, ano yung desisyon mo? maaaring ang pagpayag na paghihiwalay. Malungkot siya. Para kasi dito sa barahan niya, parang gumuho. Kumbaga, ang lahat sa kanya. May mga pagsisisi akong nakikita sa cards. So, Wands, Ace of Cups. Maaari nga na Ano ang mga sa pagsisisi kanya ni Jack nanggaling Roberto? ang... Kasalanan? Sa kanya nagsimula. Actually, the full So, ang panloloko. Si Jack Roberto ang nagloko. Nagloko. Ano-ano ang ginawa ni Jack Roberto, ng mga red flags na ginawa niya? Makikita ba dyan, Mamo? Ito kasi ay cups. So, maaaring may mga pagsisinungaling sa mga sitwasyon na parang, kumbaga parang hindi niya na kayang itago, hindi niya na kayang malusutan. So, pwede din yun. Ano yun mga yun, Mamo? Mga tinatago niya na booking, ika nga. Umpisahan natin dun sa mga problema talaga na magkarelasyon, mga takas, mga walang paalam na pag-alis, mga gimmick na yung akala mo nandun lang, tapos Akala mo nasa wala bahay rin. lang, Oo, wala pala. wala pala. And mga tao na nakakahalubilo. May babae. Possible. Kasi babae ito eh. Maraming babaeng nakakahalubilo si Jack Roberto. Kung pwedeng ganun, Matagal niya nang ginagawa yan. I think matagal niya nang ginagawa to. Kasi nagiging sanhi na ng tampuhan eh. Kaya sila nagkakantampuhan ni Barbie. Kung kailan sila unang nag-away, makikita ba dyan, Mamo? Tingnan natin. Kung kailan nagkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama. Maaring nagkaroon to ng lamat nung itong lalaki ay na-involved o sabihin natin na posibleng nakasama niya tong mga babae na to o tong babae na to. So dun parang nagkaroon na ng argumento. Kaya lang kasi ay naitago. Kumbaga, naiayos. Naiayos ka agad. Pero yan yung unang-una. Yan yung possible na una. So tingnan natin. Sinundan pa rin. Sinundan pa rin ng, Babae pa rin. hala, ang daming babae naglalabasan Jack Roberto. So dito parang ito na yung talagang nagkaroon ng lamat. Na-provoke na talaga. Kaya lang, tinry pa rin ayusin. So kung yung cards yung pagbabasihan, 2024 pa lang, negative na yung relasyon nila. Anong buwan? Makikita ba dyan, Mamo? Tingnan natin. So matagal na pala silang on the rocks. Pwede to, kung cards ang titignan ko, posible to mga November pa. October, November. October, Medyo ano na sila. Hindi na sila ganun kaayos. Nakikita mo ba kung sino-sino yung mga babae ngayon? Artista ba ito? Nakakasamahan niya ba ito? Dito sa unang baraha, posible to na artista. Na nakakasama niya? Na nakakasama niya, oo. And then dito sa pangalawa, ganun din, katrabaho din. Madalas niyang nakakatrabaho. O pwedeng madalas niya nakakatrabaho kasi parang ito at saka ito ay iisa lang din. So ilang mga babae ba yan nakikita mo? Dito sa baraha sa una, dalawa lang sila. Pero kasi yung una, maaaring yun yung nakaraan pa nun. And then itong pangkasalukuyan, so maaaring madalas niyang nakakasama. Sa kanya talaga nagmula ang gusot. Gusot. So anong estado ngayon ni Jack Roberto? Nag-iisip. Malungkot, actually naguguluhan sa bilis ng pangyayari na to. Pero ito ay gumagawa ng paraan para maging maayos sila. Okay. Gumagawa pa ng paraan. So kung tatanungin mo, may posibilidad ba silang magkabalikan dalawa? Pwede. Kung walang magiging sulsol sa paligid. Ay, may susul din na naman magkita sa kanilang dalawa. Pwede itong maayos pa ulit and magkaroon ng second chance. Bakit wala palang mga project masyado si Jack Roberto? Pwedeng wala pang masyadong offer sa kanya. So, magkakaroon din to. Hindi lang ngayong taon na to. Posible to 2026. Tagal-tagal pa, Jack. So, ganyan lang siya tahimik. At saka hindi siya nagsasalita ngayon eh. Wala pa siyang sinasabi. Bakit? Di pa Nag-iisip nag-iisip. siya, oo. Tsaka may plano siyang ayusin eh.
gumagawa ng paraan si Jack Roberto para maayos. Na sana, syempre ang hangad naman natin dito talaga yung mga relasyon na matagal na, sana hindi masira lang ng ganun-ganun lang. Marami bang nakakaalam yung ginagawa ni Jack sa mga ganyan? Yung mga kabarkada niya ba alam yung ginagawa ni Jack? Dito sa cards, merong dalawa pero hindi lahat. Ay, may mga konsentido. Meron din, oo. Nakakalungkot. Ayon po sa baraha yan, ha? Ngayon, pumunta naman tayo sa parte ni Barbie Fortesa. Itong tao na to, actually kung sa relasyon natin siya titignan, maaari kasi na sumagad na. Kaya lang, siguro tong tao na to, halo-halo na. Pagod, puyat, kaya bumigay. Oo, kasi busy talaga yan eh. Marami itong ginagawa eh. Parang napapagod din siya sa isang sitwasyon na parang kung makikita mo once na lahat, paulit-ulit lang. Tapos siya yung naluloko lagi. Tulad nga ng sabi ko kanina, meron kasing mga tao talaga na hindi mo dapat pagkatiwalaan. So may kumukonsinti talaga. May kumukonsinti doon sa boyfriend niya. Sa mga pinaggagawa. Dahil itinatago kay Barbie na lumabas na ngayon. Na sumingaw na ngayon. Itong sumunod na cards, parang mas pinili na lang din niya na magtrabaho na lang ng magtrabaho muna sa ngayon. And manahimik. Si Barbie yan. Focus muna siya. So tulad dun sa cards nung lalaki kanina, nasabi ko na, di ba, parang gumagawa ng paraan. And dito kasi, mukhang magpapatawad naman din. Naku, magpapatawad si Barbie. Magandang balita. Wala bang pumaporma kay Barbie? Dito kasi sa baraha, po pwedeng ito. Hindi ko siya masasabi kung sino siya, pero po pwedeng itong tao na tayo may pera o may kaya. Ay, si David, ikaw ko yan. Hindi ako sure, hindi ko kilala yung loves. Pero yun siya, itong tao na to ay may kaya. Artista din yan. Kasama niya. Maaaring nakakasama niya. Siguro nasa stage siya lang ngayon kasi ng parang nagkakakilala pa lang. Ay, getting to know. Kasi wala akong nakikitang ligawan eh. Wala pang ligawan. Wala. Ayan. Kasi Malapit, pwede. Pero wala pa akong nakikita na nanliligaw o ano pa man. At least, diba? Ito po sa baraha. Kasi marami kasi nag-assume na kaya ganon dahil papalitan na daw nga si Jack Roberto. At least, diba? Wala pang ganun. Ang karir niya, Mas magiging busy pa to. Maraming project ang po pwedeng dumating sa kanya at ito ay kanyang tatanggapin para kung sakali maistong pain na kanyang pinagdadaanan. nag-usap na ba sila? Nag-uusap naman. Okay sila. Kung nagkaroon man to ng closure, okay din sila. So, wino-work pa din. Ayan mga ka-Barbie, maganda ang inyong baraha. At syempre, umaasa rin talaga tayo na magandang katapusan itong Jack B na to. Diba? Tama. Kasi nakakalungkot pero 7 years. Balikan natin si Jack Roberto. Totoo ba mamo na seloso ito? Sa cards, oo. Kanino siya nagsiselos? Sa ka-love team, ayun. Ay, May ka-love team oo. ba yung... Si David Licauco, ang kanyang partner. Tapos, anong ginagawa niya pag nagsiselos? Kaya siya lumalabas? Ganun ba yun? Sa maaari, kumbaga parang... Ganti niya? Hindi naman siguro Para lang maibsan ganti. yung- Para maibsan lang yung kanyang nararamdaman na mali. So, ito yung pakiramdam niya. Umaatake yung pagiging insecure niya kasi may duda siya. Siguro yung ka-love team nito ay mayaman kasi panay ang labas ng pera eh. Oo, mayaman talaga yung kalab team niya. Si David Licauco, may kaya talaga yan. So, doon nagsisimula. Doon siya nagsisimula. Ano din to, parang laging wala sa katwiran. Yun siguro doon napagod si Barbie. Baka nga puno to ng insecurity. Yun na nga, totoo nga yung mga lumalabas-labas na mga usap-usapan na insecure siya. Kamusta ang pamilya ni Jack? Dito sa cards, malungkot, masama loob, ganun. Parang mixed emotion na siya. Kayo yung masama ang loob niya sa anak. Maaaring lalaki so sa anak. Sa anak. Kaya lang, wala kasing choice. Kasi may lumabas na ganito, so possible na wala silang magawa. Tsaka ito kasing tao na to, masabi. Talaga pag sinabi niya, gagawin niya kahit niya. na masakit. Kahit na siya yung mag-suffer, gagawin niya. Ay, insecure nga. Yan yung mga senyales ng mga insecure. Correct. Nagdududa siya eh. Super duda. Na may relasyon o may ginagawa yung babae na hindi maganda. Ay, napikon na si Barbie kasi pinag-iisipan niya ng masama. Na nakita naman natin sa baraha ni Barbie kanina, wala. Tapos the world, alam mo yung para siyang obsessed sa girlfriend niya. Yun na lang ginagawa niya. Oo, parang gano'n na lang. Doon na umiikot eh. Tapos wala siyang ginawa kundi magduda nang walang dahilan. Oh, Jack, bakit ka naman super duda? Wala siyang tiwala kay Barbie. Sa cards naman meron eh. I
think doon siya sa lalaki, walang tiwala. Mapera kasi parang natitreat din siya. So, hindi totoo na supportive na boyfriend si Jack Roberto kay Barbie? Hindi. Ever? Nagsimula ang karir nung dalawa? Hindi. Hindi siya support? Hindi. Kasi nakakaramdam na siya eh. Kaya lang mas lalong nag-worse habang tumatagal. Kasi nung unang balita, sinasabi na napaka-supportive. Hindi pala totoo yun? Ganun yun? Maaaring ganun. Kasi syempre boyfriend niya yun eh. So, kumbaga parang pagtatakpan niya. Ay, naku. Balik ulit tayo kay Barbie. At ang dami kong gustong itanong sa'yo, lahat ng mga narinig ko at nababasa ko, itanong na natin Sige dito. lang. Kasi syempre yung nanay at kapatid niya, nagpo-post na ng mga cryptic post. Ano ang pakiramdam ng pamilya ni Barbie sa nangyari sa pag-boyfriend na si Jack at si Barbie? Actually, dito sa cards, may panghihinayang, pero parang mas nangingibabaw yung sama ng loob. Kay Jack. Maaari. The lovers eh. So, sa karelasyon nitong tao na to, masakit. Nasaktan sila. Kasi sila rin ay parang inaasahan na isang araw, itong dalawa na to ay magkakatuluyan. Umasa na sila na talaga. At the Pero end. wala eh. Nasira kasi sila ng isang maling akala. So doon pala pumapasok yung mga cryptic posts ng mommy ni Barbie. Tapos, ano yung susunod na paraan? Itong sumunod na cards na to, parang feeling nila na walang ginagawa yung anak, kundi puro trabaho lang para sa kinabukasan. Dito sa dulong cards, hindi ko sure kung nanay to, kung may nanay pa. Nanay, no, babae. Nung babae, yan. kumbaga parang tahimik lang siya sa mga nangyayari noon. Kasi nga sinusuportahan niya yung anak niya. Yun lang, syempre ina yan eh. So bibigay sa nangyayari o sa nakikita niya. Kaya parang masama loob. Actually, hindi lang siya, parang buong pamilya. Buong pamilya ni Barbie, masama loob kay Jack Roberto. Pag ito ang sinunod ni Barbie, like yung magulang niya, mga tao sa paligid niya, Anong sinasabi? sinasabi ng cards na to na huwag nang tanggapin. Kasi pag binagbigyan, uulit-ulit lang. Yan ang punto ng pamilya. So, let go na lang kung sakali. Pero si Barbie, Pero kung siya kasi, nag-uusap pa sila eh. Dito sa cards, hindi ko masasabi na nag-uusap sila para magbalikan. Pero alam mo yung nag-uusap sila para pag-usapan kung ano yung mga naging mali. So, may chance pa may sila. chance to. Kumbaga na parang magbigay. Second chance pa si Barbie. Kung kasi niya? wala ngang susulsol. Kasi lumabas doon sa lalaki, meron. So, dito kasi sa babae, may kontra rin eh. Tapos ito kay Barbie, pamilya Dito na kasi, talaga. oo. Siguro nakita nila yung paghihirap At saka din baka talaga nasaktan. nasaktan. Kasi ganoon naman talaga. Pero, ay nako, ang hirap. Kasi pag pag-ibig talaga, hindi mo alam kung sinong susundin mo. Ang mga tao bang nakakakita na malungkot ka o ikaw yung nakakaramdam ng saya. Kasi yun na napakahirap. Pero ang mahalaga, nakita po natin sa baraha na nag-uusap lang pala sa hindi po sarado ang pintuan. So, abangan na lang po natin. Pero maganda ito, meron pa tayong pag-asang nakita sa ngayon. Hindi natin alam sa mga susunod pang araw. Correct. Matapos tayo sa mga pinag-uusapang naghiwalayan, dito naman tayo sa pinag-uusapan na napaka-kontrobersyal. Kilalanin po muna natin ang mga soft drinks beauties. Diba? Pumunta muna tayo kay Coca Nicolas. Ayan Ang tanong mo is sino siya? So ito ay isang babae na sasabihin ko na matapang, malakas ang loob, straightforward din siyang magsalita. Yan lang, ito ay ang taong punong-puno ng maraming pangarap. Kaya lang, sabihin natin yung kabataan, hindi ganun kaganda. Pangarap na magkaroon ng isang buong pamilya. Gusto yumaman. Parang ganon. Kaya lang, masasabi ko na parang pinagkaitan kasi ng swerte. Sabihin natin na nung kanyang kapanahunan, maaari ito ay isang simpleng tao lang like mahirap na nangangarap, maasa na siya ay magiging maswerte sa mga susunod na panahon. Nangyari naman to. Nakamtam naman niya kung ano yung bagay na gusto niya. Kaya lang, hindi ganon. Kumbaga, hindi to the max. Tamang nagkaroon, pero parang mabilis ding nawala. So, maraming pagsisisi. Ano mga pinagsisisihan ni Coca Nicolas? Pwedeng siya ay naging lustay. Mas pinili rin niya kasing dito sa cards, tumulong sa pamilya. Ang nasa isip nito is, lahat ng ginagawa niya is para makatulong. Di nagtira para sa sarili. Kaya lang at the end of the day, wala. Gumuho ang mundo. Walang natira. Pero
Pero pilit pa rin lumaban. Kamusta na ang buhay ni Coca Nicolas? Dito sa cards, simple lang siyang namumuhay ngayon. Mukhang may mga dinaramdam na rin, siguro dahil sa katandaan kung sakali man. Nangangarap pa rin na sana isang araw ay maging maayos ang kanyang buhay. May mga pagsisisi pero wala nangyari na. So talagang dito pumapasok, nasa huli ang pagsisisi. Pero ganun pa man, itong tao na to minsan nagiging positibo din siya na isang araw magiging maayos pa rin ang kanyang buhay. Dapat ganon, di ba? Hindi siya nawawala ng hope. So kung ano man ang buhay nito ngayon, kontento na siya doon. I mean, naghahangad siya, hindi siya nawawala ng pag-asa, pero kung ano yung ngayon niya, okay siya doon. Masaya na siya kung anong meron siya ngayon. Correct. Naiisip-isip din ito ng mga panahon na siya ay nagkaroon Wheel of Fortune. Sana siguro nagtira siya para sa sarili niya, para hindi siya siguro ngayon ganyan kung ano man yung kanyang pinagdadaanan. Pero anyway, at least hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Yun lang maganda. Okay. Yan, si Coca Nicolas. Sumikat nung mga 80s din. Okay. Isa pa, Sarcy Emmanuel. Ayan ang mga magkaka-batch. Pansin ninyo ha, dahil sila 1966. Ngayon, nakikita nyo rin to, ang pangalan niya. Lumalabas na rin ito, kaya isama na natin to. Itong tao na to, may mga baggage sa puso niya. Sama na loob. Correct. Pwede sa buhay relasyon, pwede sa mga pangarap sa buhay, pwede din dun sa mga dumaan na swerte Ay, may sa regrets kanya. din. Doon siguro na pangalagaan, pero mas marami pa rin yung nawala. So, kung tatanungin mo kung anong pinagdadaanan niya ngayon, masasabi ko na okay lang naman. Kaya lang syempre, nagigipit pa rin. Pero kontento. So, masasabi ko na yung buhay niya, literal ngayon na sa edad niya na to, masaya pa din to. Kahit na may mga pinagdadaanan na pagsubok. Maayos ang buhay. Maayos naman siya. Ito, siguro naglustay man to, hindi ganun kalaki. Ay, nagtira. Nagtira sa sarili. So, pwede na naging maisip to para makapag-save. Doon, may mga pagsisisi rin. Na sana mas malaki pa Mas sana. kung hindi siguro Nagwaldas. Kaya lang siguro mga panahon na to kasi bata eh. Oo. Kung ano kasing maisipan, parang yun yung Go lang ng sinusunod go. niya. Oo, kasi parang ang katwiran niya dito, madaling kitain ng pera. Kasi nung kapanahonan talaga nila. Kaya lang ayun, medyo may iniinda din siyang sakit. Pero ayun, may mga flashback siya na kung sana bumalik uli sa dati, kahit paano nakapag-impok din siya. Nasa huli talaga mga pagsisig. Kasi yan talaga yung uso dati. Yung mga, ang dami kasing artista talaga na binigyan ng chance na hindi nag-impok. Correct. Kaya hindi naman habang buhay nila sikat sila at may gagawing pelikula, di ba? Kaya ito na. Kung maibabalik ko lang talaga ang title ng ating ngayon, Hula. Tama. Oo. So, eto na, natapos na tayo. Sa mga naririnig po niyo at nababasa at mga controversial na naglalabasan, pumunta na po tayo talaga sa kung saan gusto niyong malaman. Ang talagang naloka tayo sa nilabas na trailer ni Direk Daryl Yap. Eto na, Pepsi Paloma. Ayan, nagpalit pa ng baraha si Mamo kasi patay na po itong pag-uusapan natin. Sa malangit daw ang kanyang kaluluwa. Masama ba yung Mamo? Inaano natin yung... Actually, yung taong patay na. Pero, tignan natin. Ano lang natin kung ano ang buhay niya nung nabubuhay pa siya. Para lang sa lahat ng mga nanonood, marami nagtataka, sino ba si Pepsi Paloma? Bakit na naman bumalik ang ingay ng pangalan niya? Yun, ating alamin. Sige, kailan ito namatay? May 31, 1985. Ano ang buhay niya? Nung ito ay nabubuhay, ang buhay nito ay isang magulo. So, marami itong problema sa kanyang batang edad. Maraming sakit ng kalooban sa babaeng to. So, itong babaeng to, pwede ito kanyang ina. Nangarap din siya ng isang maayos na pamilya, isang magandang trabaho, pero ipinagkait. Dito, sa cards na to, kung nakikita niyo pa na ang labas ng babae. So, the Empress siya. So, ibig sabihin, itong babae na to, pangit man yung words, pero possible to ay ito ang parang humahawak sa kanya. Nagmamanager. Oo, nag-manager. Kaya lang ito ay pinapariwara kasi siya. Hanggang isang araw, dumating ang pagkakataon na may mga nakilala siyang tao na posibleng tumulong. So, lahat ng wants ay naka-reverse. So, ibig sabihin, ito yung pangyayari sa buhay niya nung siya ay nadiskubre or nabigyan ng trabaho. Break, artista na to. Oo. So, kumita siya ng pera, naging maalwan. Kaya lang behind sa kaperahan na to, maaaring merong may hawak din sa kanya na isang lalaki. Ano yung lalaking yan? Maaaring pwedeng manager,
or pwedeng talent manager niya, pwedeng siya yung isa sa naka-discover din sa kanya. So, natupad ang nais. Yun lang, kahit nandun na siya, parang hindi siya masaya. So, parang lagi siyang may hinahanap. Dito sa cards kasi na to, parang ang kanyang naisip nung nakilala niya tong tao na to at nabigyan siya ng big break o ng isang pagkakataon na makapagtrabaho, lahat ng problema ay masusolusyonan nito. So, yun yung pakiramdam niya. Pero hindi. Kasi hindi enough yung kinikita. Magulo yung pamilya pa rin. Sa laki ng kinikita niya, hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat. Parang feeling niya, hindi niya rin mapaligaya yung mga tao sa paligid niya. So hanggang isang araw nilamon to ng kalungkutan. Kasi dati yung salitang depression wala pa eh. Ngayon na lang lumabas ang salitang depression. Kasi parang kahit anong gawin niyang kayod, kita ng pera, hindi nagiging satisfied ang pamilya. Nakakalungkot. So nakikita niyo naman, malungkot pa rin. So, malungkot pa rin. Talagang super depression na talaga ito. So, masasabi ko, isang araw, sa gitna ng kalungkutan na to, sabihin na natin na may mga tao na dumating din sa buhay niya. Nagkaroon ng relasyon. Ito, mga tao na to. Sino yung mga taong yan? O pwedeng mga nakatrabaho din niya, or sabihin natin na nakasama din niya. I-explain ko lang tong cards na to. So, maaaring ito na yung pagkakataon na parang kanyang hinihintay dahil hindi siya nakatikim ng ginhawa nung bata pa siya. So, isang araw may kumatok na oportunidad. Posibleng itong tao na to, ito yung napagbibintangan. Naakala niya itong tao na to ay makakapagbigay sa kanya ng masaganang buhay. So, isa to sa posible na kaya bumalik siya sa dati, nalungkot siya uli. Dumadating yung panahon na alam mo yon, pilit pa rin niyang hinihila yung sarili niya. Kaya lang mas nangingibabaw yung kanyang pakiramdam. So, parang feeling niya wala talagang swerte sa kanyang buhay. I think dito sa tao na to, maraming beses na rin tong nag-attempt pakamatay. Dahil sa sobrang lungkot. Kahit nasabihin na natin na nandun na siya sa... Nakikilala na siya. Oo, ruk-ruk ng kasikatan, hindi pa din. Hindi nagsisik sa kanya. Nakita mo, lumabas yung Queen of Wands. So dito, maaaring ang nangyari, kasi na-involved na siya dito, nalaman niya niloko siya, parang napatunayan niya na hindi seryoso sa kanya. Itong babae na to, ang posibleng nag-udyok din sa kanya para perahan ang mga tao o itong tao na to. Sino yung mga taong yan? So, dito kasi ay lumalabas ang isa na mapera. Yung isa mapera. Itong sa Wheel of Fortune na to, mapera kasi yung na-involved. Sa kanyang tao. Oo, ayun o. Yung lovers, so itong lalaki na to na na-involved na to ay may kaya din. So dito, lumabas din na itong lalaki na to din na nanloko sa kanya, itong dalawa na to ay isa. Iisa. Oo. And then, dahil nga naghahanap sila ng pagkakaperahan, maaaring itong tao na to ang nagsulsol o sabihin natin ang nag-isip ng isang kwento. Ayun. And I think sa age nito, that time, maaaring baka bata pa to. So, pwede nilang kasuhan kasi kung sakali. Kaya lang hindi nakapag-isip to masyado. So, hindi nagtagumpay. Dahil sa nangyari na yan, mas lalong lumala ang sakit na nararamdaman. Kasi possible na binlame din siya. Nakita mo, babae pa din to. So, itong babae na to, pwede itong nanay niya. Kasi wala silang perang nakuha eh. Kaya sa kanya pa rin yung buntod ng sisi. So, walang rape na naganap. Wala. Yung pala So, yun. marami pa sana siyang pangarap. Kaya lang nahihinaan na ng loob. Oo, sa mga nangyari sa kanya. Dahil dito sa babae na to. Yung mga nagsabi sa akin, ito kasi daw ay nagpakamatay. So, maaring mas malaki ang part ng magulang niya o nitong babae na to. Ayun. Kaya niya kinitil na rin ng buhay niya. So, tapusin natin. Nagangad lang to ng isang maayos sana na pamilya pero hindi nangyari kasi. Parang gusto niya talaga na maayos na buhay na sana. Maayos na buhay pero hindi na pa rin ibigay. ibigay. Mga simpleng pangarap lang ng isang tao. Alam mo yun, magkaroon ng bahay, maging masaya, magkaroon ng konting pundar, magkaroon ng pamilya. Kaya lang,
hindi niya kasi nakuha. Uulitin ko ulit dahil sa Isang babae. na to. So, dito sa cards na to, malaki ang partisipasyon ng matandang babae na to. Sa nangyari sa kanya. nangyari sa buhay niya, sa lahat. Malungkot, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Imbis na damayan, sa kaguluhan, wala, hindi. Do parang dito ang kanyang nasa isip ng mga huling sandali niya ay ginawa niya ang lahat. Dumapo ang swerte sa kanya, nakapagbigay siya ng pera. Pero nauwi sa ubos. Masakit pa yung kalooban niya. Ubos yung pera niya. Malungkot pa siya. Nakita niyo mga kachika, yung napapanood nating teaser sa FB na talagang umaani ng million views, na 15 million views sa isang araw lang. So, eto na yun, na walang nangyaring ganun. Mas minabuti na lang niya umalis ng tahimik, umalis ng payapa, kasi parang feeling niya dito siya makakalaya at magiging masaya. So, yun ang buhay niya. Ayan po mga kachika. Kaya nga ako napasugod dito, mamo, kasi di ba yung teaser talaga, according sa hula kay Prophetic Witch, walang rape. Tignan mo. Wala. Eto na. Siyempre, Pepsi Paloma, diba? Eto yung sinigaw na pangalan. Vic Soto. Nakakaladkad ang pangalan niya, diba? Alam mo kung gusto niyo marinig lahat nito kasi yung mga pinag-uusapan, doon tayo mag-focus. Pwedeng paniwalaan, pwedeng hindi. Bahala po kayo. Kay Sir Vic, okay naman siya. Masaya to sa buhay niya ngayon. Hindi. So, siguro dapat magtanong ka para yun na yung sagutin. Kasi kung masaya siya Hindi siya nababothered sa lumalabas na ingay ngayon sa social media. Actually, napag-uusapan ng pamilya pero hindi siya ganun ka lalim. Anong pakiramdam niya ngayon sa The Kingdom niya? Yun ang pag-usapan natin kasi yung rape lumabas talagang wala siyang kinalaman dito sa baraha. At walang rape na naganap. Ganon. Okay naman to. So, hindi man kumita ng ganun kalaki, pero masasabi ko naman na nakabawi. Nalungkot ba siya nung di siya nanalong Best Actor? Hindi naman. Kasi sa isip nito, may mas pa. Meron pa siyang gagawing mas mabigat. Diba? Ayan mga napakaganda na napaka-positibo nito kay Bossing Vic, no? Yung cards niya. Anong susunod na pelikula ni Vic Soto? Hindi gagawin ba siyang mas malalim na pelikula? Dito sa cards niya, posible na ang gagawin niyang pelikula uli is parang may halong drama. Na may halong katatawanan pero mas parang more on drama. Gusto niya na maging talaga dramatic actor. Parang gano'n. Kasi nakikita natin ngayon siya sa TV, masaya talaga siya sa kabila ng mga kontrobersiya. Sa bagay, bakit ka magiging malungkot? Hindi mo naman ginawa. Correct. Ayun na naman ang ating punto rito. Kaya ako napasugod dito. Kasi ako mismo bilang tagahanga. Pag ganun kasi yung teaser, di ba? Tayo napaisip. Kagad sa atin sa isip natin na, nag-pop up na, ano to? Diba? Kaya ito, sumugod ako kay Mamo. So alam na natin, magandang para kalusugan ni Bossing Vic. Okay naman siya pagdating sa kalusugan. Diba? So, meron man tong mga nararamdaman pero siguro dala na lang din ng kanyang katandaan. Aging lang din, oo. Magkakaroon ba siyang anak? Sa baraha, oo. Ay, katuwa. Mga kailan ba yan? Nakikita mo ba dyan kung kailan? Posible to bago magtapos ang taon. So magkakaroon siya ng horse baby. Ang galing naman, Bossing Vic. Anyway, yun lang po kasi para lang malaman natin yung mga pinag-uusapan natin para updated po kayo. May negative sa cards niya. Pwede siyang mamatayan ng kapatid, panganay na lalaki. Ano daw? Sakit. Atake. Yun lang naman yung negative. Yun lang negative. At least ito may iiwasan pa kasi ito po ay hula lamang po. Ay, meron pa. Sino? Ang pinaka-controversial na director ngayon na talagang namang pinupupog sa social media. Ito na, Direk Daryl Yap. Dahil sa kanyang mapangahas talaga namang nag-viral na trailer. Masaya siya kung ano man ang kanyang ginagawa ngayon. Kung tatanungin mo kung may takot tong nararamdaman, wala. Ma, walang takot. Ang taray mo, Direk. Bakit wala siyang takot na nararamdaman? Maaari na may pambalikwas siya kung ano man yung doon sa kinasasangkutan niya. Anong pakiramdam niya ngayon sa mga natatanggap niyang bashing? Wala. Kasi itong tao na to straight mag-isip
Kung ano yung gusto niyang gawin, ginagawa niya. So kung ano man yung sinasabi sa kanya ng mga tao sa paligid niya, wala siyang pakialam. Kasi yun ay gusto niyang gawin. Yeah. Direktor na, dead ma to death ka, Direk ka. Etong ginagawa niya na nag-viral, tatangkilikin ba ito ng maraming tao? Magiging daan to para siya ay sabihin natin na maging masagana. Kaya lang, marami nga siyang magiging kaaway. Kaya lang, wala naman siyang pakialam. Basta yung Wheel of Fortune ay naka-align sa kanya. So, wala siyang pakialam sa paligid. Kung anong gusto niyang gawing pelikula, Gagawin niya. gagawin niya. May pasabog pa ba siya? Dito sa cards, possible na meron pa tong isang ilabas na pelikula na halong emosyon ang mararamdaman ng makakapanood nito. Ay, Maaaring rin to, true to life din siya. Posible to tungkol sa pamilya. ano kayang kwento naman ito tungkol sa politiko? Politiko. Naku, Ito ang, kumbaga ay parang... pag-uusapan lang. Naku, kabang-abang. Iba talaga ang Direk Daryl Yap, no? Mapangahas sa mga pelikula. Ayun lang. Naisip lang natin pahulaan si Direk Daryl Yap kung anong pakiramdam niya. Dead man naman pala si Direk Daryl Yap sa mga reaksyon ng mga tao. So, mga kashika, ayan, siguro wala na po tayo napalampas. Lahat po siguro yung iniisip nyo at lahat po na naririnig nyo at nababasa nyo sa social media, nandito na. So, saan pa kayo? Alam nyo na, mga kwentong maririnig nyo sa mga susunod pang araw. Mamu, maraming salamat at talagang tumambling na naman ako sa iyo ng bonggang-bonga. Kasi talaga si Mamu, kahit hindi ko siya naiisip, talagang magtitig sa akin, Romel, love, sasaka na yung pag nasa Maynila siya, kaya sinagad-sagad ko na po nandito po siya sa Maynila, kaya pinuntahan ko na siya ng biglaan. Again, Mamu, maraming salamat. You're welcome. At sa lahat po na gusto magpabasa, and dito po ang kanyang FB, sumasagot po siya kung gusto niyo po magpabasa ng baraha kay Mamu. Again, Mamu, maraming salamat. Thank you din. So sa lahat po ng inyong pong narinig, ito po ay hula lamang po. Huwag po natin masyadong dinidibdib. Gawin po natin itong gabay. Sa mga naniniwala, maraming salamat. Sa mga hindi po naniniwala, wala na po tayong magagawa. Diba, Mamu? So with that, mga kachika, sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Ganon!